Ang hirap kaya nun, yung mag-i-exam ka, nagre-review ka, and then you're thinking about, hindi ka pa paid, ala ka pang permit. So kahit anong gawin mong review, kahit anong gawin mong pag-aaral, hindi ka pa rin papayagang mag-take ng exam. Have a nice day, online buddies. Magandang araw sa inyo. Ang tatalakayin natin ngayon is yung pwede nang mag-take ng periodic examination or final examination kahit na hindi ka pa bayad sa tuition or may balanse ka pa. Hindi pwedeng hindi papayagan yung estudyante o pigilan yung estudyante makapag-take ng exam, anumang examination, dahil hindi siya nakapagbayad ng tuition or ng balanse. Or kung meron siyang unpaid obligation sa isang eskwelahan, sa isang university. Pag-usapan natin yan. Maestro Bino Lessons. Kapag wala kang permit, hindi ka makapag-take ng final examination or ng test. Okay, ngayon hindi na. Dahil nitong March 11, 2024, pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas, Republic Act 11984 or No Permit, No Exam Prohibition Act. Sa balitang ito, hindi sinabi kung sino ang may akda ng naturang batas. Pero dahil nag-research tayo, ito pala ay ipinropose o ginawa ni sino? Okay, Senator Bong Revilla Jr. Okay, siya ang author ng batas na ito na naaprubahan nga ngayong March 11. Okay, pinirmahan ng ating Pangulo. Ano ang kagandahan sa batas na ito? Ang kagandahan nito is hindi na masyadong mape-pressure yung mga parents, guardians ng mga estudyante natin o kahit yung mga estudyante natin. Hindi na sila mape-pressure magbayad sa lalong madaling panahon habang pinagsasabay nila ang isiping maipapasa nila yung exam. Ang hirap kaya nun, yung mag-i-exam ka, nagre-review ka, and then you're thinking about, hindi ka pa paid, ala ka pang permit. So kahit anong gawin mong review, kahit anong gawin mong pag-aaral, hindi ka pa rin papayagang mag-take ng exam. Nangyayari yan, At magdudulot ito ng incomplete na marka, failed or failure. At ito pa ang maganda, isang bagong bagay, binigyan ng trabaho ang DSWD upang magbigay ng necessary certificate doon sa tinatawag nating mga disadvantaged students o yung mga mag-aaral na may matinding dahilan kung kaya hindi sila nakapagbabayad ng tuition sa takdang oras. Sabi pa rito, yung mga estudyante na kaya delayed yung kanilang pagbabayad ng tuition or financial obligation sa paaralan is that sila ay kasama sa mga sumusunod, calamities, emergencies, force majeure, o yung halimbawa may nagwewelga, magulo yung lugar nila, so kaya nagkaroon ng kakulangan sa financial, kaya madedelay yung kanilang bayad. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi na sila magbabayad ng tuition. Dahil sabi rito ay papayagan silang mag-exam, pero syempre may kapangyarihan o binigyan ng power ang ating mga private schools, ating mga universities, na mag-withhold ng records and credentials ng mga mag-aaral. Ano ba ang epekto sa pag-withhold or yung hindi pag-i-issue ng records or mga credentials ng mga mag-aaral kung sila ay hindi makapagbabayad ng kanilang obligation sa paaralan? Isa ito, hindi sila makapag-transfer, hindi sila makapag-move up, hindi sila makakagraduate. Ilan lamang yan, sa mga epekto kapag hindi sila nakabayad. Sa nakaraan nating discussion, sinabi natin yung promissory note. Sir, paano po ba yun? Magpo-promissory note po kami. Ngayon, dinagdagan na. At ngayon, sabi nga sa inyo, ito ay bago. Bukod sa promissory note, kung i-require ng isang institution na kumuha kayo ng necessary certification coming from DSWD, makakukuha kayo. Pero kung pwede na, yung promissory note, kasi may mga university and school, private schools na ang nire-require lang nila yung promissory note kung kailan mo babayaran. Okay. Ngayon, umaapi lang ngayon yung mga university. Sabi rito sa nabasa natin, mga private school organizations ay umalma base rito kasi nga naman yung school steady cash flow ay mababawasan, maaantala kasi pag delayed ang bayad ng tuition, paano naman yung mga pasahod sa ating mga profesor, sa ating mga guro na nagbibigay ng quality service para sa mga mag-aaral. Maestro Bino Lessons.